Hello guys! So, I was vlogging. I was vlogging about the hair makeover at Introspect. Hinaan ko ulit yung music ko. Sorry. Like ko na lang nakakalimutan pag nag-vlog ako. Anyway, yun nga. I was vlogging about the hair makeover sa Introspect. Dahil ano pa sa atin, nag-vlog ko ang internet connection. Nakakainis. Ngayon na lang ako ulit nag-vlog. Tapos, ganun pa ang nangyari. Feel ko pa naman magsulat ngayon sa vlog. Tapos, ganun yung nangyari. Anyway, sorry, medyo madilim kasi hindi nakasak sa aking isang lampshade ko. I just want, to talk about a little bit about my weight loss journey because a lot of people are asking me to do a weight loss update. And parang wala lang. First week ng January, I already did a weight loss update. And it seems parang ang bilis naman kung gagawa ako ng panibago. Kasi gusto ko pagka yung weight loss update ko, medyo matagal nun. Anyway, may isang buwan naman na. And that time kasi, yung weight loss update, if you haven't watched that vlog yet, I'm just going to put the link somewhere here or in the information box below. Yun yung pinakita ko na ang luwag na ng uniform ko. So, yun yung weight loss update, 16 pounds down. So, nung time na yun, 16 pounds na yung nawawala sa akin. And ngayon, a total of 20 pounds na. And I'm really happy about that. So, I started my weight with 265 pounds. And ngayon, 245 pounds. And, teka lang, nakita ko yung hair ko. Sorry, medyo pangit kasi di ba may bangs ako. Tapos, bin-brush up ko siya. And yun. And I'm wearing glasses right now kasi sumasakit na yung mata ko. Kakalaptop ko na yata to. Anyway, continuing on with the story. Yun nga, ngayon 20 pounds yung nawawala sa akin. So, my starting is 265, tapos ngayon 245. And, yeah, nakakatuwa lang kasi, laki lang nawala. I mean, 20 pounds, hindi ganun kadali mawala yun. And I'm really happy kasi na-achieve ko siya. So, kung kaya ko, kaya nyo rin. And a lot of people are asking me, anong ginagawa ko? Sabi nila, help daw kasi gusto nilang mag-lose din ng weight. And I'm not an expert naman, 'di ba? Ano lang. Kasi hindi ko rin alam kung tamang pinagagawa ko. And I'm not going to lie. Kumakain pa rin ako ng mga, ng mga sweets, ng mga, yung mga medyo may cholesterol. Pero, yun nga, gaya ng sinabi ko din before sa mga previous videos ko, bawas na. Hindi na katulad natin na talagang devour mo isang buong whatever dyan sa harapan mo. Yung patikim-tikim ka na lang. And also, wag na wag yung tatanggalin yung workout nyo. So, ganito yan. If you want to know how I lose weight, so, first, kinontrol ko yung food ko. Nasa diet din yan. So, more on vegetables, more on protein, more on fruits. So, nung tinry ko natanggalin yung rice, nagawa ko naman yun. Pero, a lot of people are, telling me na wag kong tanggalin yung rice ko kasi I will get, mainit ang ulo kasi mababawasan yung food na kinakain mo. Pero, tinry kong i-eliminate yon last November to December. Patapos ng November and then the whole December or before mag-holidays. And nagawa ko na walang kanin. And surprisingly, hindi ako nag-crave ng, pag kami kumakain ng kanin, gusto ko ako din kumakain ng kanin. Hindi. Nagawa ko naman siya ng maayos. Talaga. Nagawa ko naman siya, na-control ko na hindi mag-rice. Pero, I think, mahalaga pa din na may rice ka kasi carbohydrates yan eh. So, you need it for your body. Pagkain niya ng katawan mo, ng strength mo, doon ka rin kukuha ng strength mo, lalo-lalo na nag-workout ka. So, if I were you, kung ayaw nyo ng rice kasi nga nakakataba yun, palitan nyo yung white rice nyo ng brown rice, o kaya ng red rice, o kaya ng quinoa. And quinoa, yun yung sinasabi kong quinoa ko na quinoa. Then, there's this one person na nag-comment sa video ko. Sabi niya, quinoa daw yung basa quinoa. Nakakaya talaga. Anyway, hindi ko naman alam eh. Pero, thank you so much for telling me the right pronunciation of quinoa. So, yun. Yung quinoa, actually masarap siya. Amoy munggo. Pagka niluto mo siya, parang rice din. Tapos, yun yung isa-substitute mo sa rice mo. So, it's high in fiber. So, mas nakakatulong siya kung nagpapapayat ka. Yun na lang substitute mo sa rice mo. Pero, syempre, mas mahal nga lang yung mga ganung klase ng pagkain kaysa sa white rice, diba? Pero, kung gusto mo talagang papayat, ganun talaga, investment. So, yun. First, sa food, bawas sa mga matamis. Ako, nire-reward ko pa rin sarili ko sa matamis. At hindi ko siya completely tinitake down pa or kina-cut off sa, sa lifestyle ko, sa pagkain ko. Kasi, ikaw din mahirapan eh. Parang, di ba, pagka nakakulong ka, mas gusto mong kumawala. Parang ganun eh. So, wag niyong completely tanggalin yon at first.
So, unti-untiin nyo. Kasi, as time goes by, masasanay na yung katawan nyo, yung system nyo, masasanay yung bitukan nyo, na hindi nyo na kailangan yung mga ganun pagkain. Actually, hindi na ako masyadong nagkikrave sa chocolates. Pagka may nakikita akong kumakain ng kung ano-ano dyan, hindi na ako masyadong naiinggit, or hindi na ako naiinggit kasi motivation. So, actually, motivation din, malaking tulong yan. Pagka motivated ka, talagang may control ka. Yung hindi ka na matatakam sa mga pagkaing masasarap na nakakataba, yung mga ganun. And then next, yon, workout. Kung nagsisimula pa lang kayo magpapayat and medyo malaki din kayo katulad ko, cardio workout muna. Tunawin nyo muna yung mga taba dyan sa katawan nyo. Cardio workout. And ako, hindi ako nag-sign up sa gym kasi nahihiya ako pag maraming tao. Nung una nga, hindi ako nagpapakita dito sa mga tao sa bahay na nag-workout ako. Nasa kwarto ko. Eh, na-realize ko pag nasa kwarto ko, ang liit ng space ko, hindi ako makagalaw masyado. Paano ako mag-workout ng maayos? So, unti-unti, lumabas na ako. Tapos, tinanggal ko hiya ko. Bakit ba? Tsaka para masanay din yung mga tao dito, yung pamilya ko na nag-workout ako na parang magiging, ang bilis ko magsalita, sorry, na parang magiging normal routine na lang din siya. Part na rin siya ng everyday life namin. Tapos, ginawa ko, lumabas ako sa garahe. Doon ako nag-workout ngayon. At pag nakita ko nila, ng mga kapatid ko, ng tatay ko, ng nanay ko, wala na lang sa kanila kasi normal na gano'n, nag-workout ako at natutuwa pa sila nakikita nilang gano'n ako. Tapos, yun nga, yun. Workout at least 5 to 6 times a week, lalo na kung malaki ka, like me. 5 to 6 times a week. And, at least, pag nagsimula ka, nung una, promise, 15 minutes, a day lang ginagawa ko. Tapos hindi pa ako, mga 3 times a week lang. Siyempre, nung una, parang tamad-tamad pa ako. Pero nung nakikita ko na hindi, kailangan ko pang i-push to. Yun, ginawa ko na siyang 5 to 6 times a week. Tapos, anong tawag dito? Ginawa ko na siyang 30 minutes sa isang araw. Then, ngayon, ginagawa ko na siyang 40 minutes. Minsan, maabot ako ng 1 hour to 2 hours. So, ganon. And then, minimix ko yung workout routines ko. So, yun nga, more on cardio. So, dahil hindi ako nag-gym, nag-download ako ng video sa YouTube. At, syempre, ang laking tulong ng YouTube talaga. So, yung mga recommended kong videos, Fitness Blender, Hip Hop Abs, si Shaun T. Meron din yung T25. Nakita ko siya, pero hindi ko pa siya sinisimulan kasi medyo mahirapin eh. Ayun nga, T25, Shaun T, Fitness Blender, sabi ko na, Joanna So, Vloggy Latte, she's awesome. And, ano pa ba? Basta madami. I'll just put the links in the information box below para makita nyo. So, ginagawa ko, minsan kasi, pag pare-pareho yung routine na ginagawa mo, tatamad ka, tapos feeling mo, nawawalan ka na ng gana. So, switch nyo yung routines nyo. Huwag yung paulit-ulit. Siguro, gumawa kayo ng plan, or mag-research kayo kung anong magandang sundin nyo. Or kung kaya nyo namang mag-gym kayo para may trainer kayo. Pero sa lagay ko kasi ngayon, ayoko pa rin talagang mag-gym eh. Mas gusto ko rin dito muna sa, comfort of my home, yung mga ganun. Tapos, anyway, kahit naman dito lang, nakakatulong naman ng malaki kahit dito lang muna. So, I think mag-gym lang ako pagka yung kailangan ko na yung strength toning. Yung talagang, matanggal yung mga law-law ng tabako. Pero ngayon kasi, tinutunaw ko pa yung madaming tabako sa katawan. Kaya dito muna sa bahay. Yun, nag-record pa ba? Tapos yun. Yun. Ano ba bang masasabi ko? Yun eh. Syempre, drink lots of water. Yun, drink lots of water. Get enough sleep. Actually, isa pa yun. Hindi ako maayos ang tulog. Baligtad actually ang body clock ko. Mahaba naman yung natutulog ko. Pero baligtad nga lang. Inverted yung body clock ko. Tulog ako ng madaling araw, umaga. Gising ako ng tanghali, hapon. Kasi ganun ako eh. Actually, ganun yung lifestyle namin dito sa bahay. Nakasanayan na. Pero ganun, nocturnal talaga ako. Lalo na sa gabi yung pasok ko, yung ganun. Talaga, baligtad talaga yung buhay ko. Pero, sana, wag kayong ganun. Wag nyo akong gayahin. Mas maganda yung maayos yung, yung body clock nyo. Tapos, get enough sleep, like 6 to 8 hours of sleep. 8 hours of sleep, 8 to 10 hours of sleep. And then, yun nga, drink lots of water. And sa pagkain nyo, more on vegetables, more on fruits, protein. Anong protein yan? Eggs, chicken, pork, wag na masyado. Beef, yon. Pero dapat malaman nyo yung portion eh. Yung kung gaano karami. At hindi ko masabi yun kasi depende yun sa katawan nyo. So if I were you, I'm just, going to Google it para malaman nyo kung gaano karaming vegetables sa isang meal, gaano karaming protein, gaano karaming fruits, and yun. And also, drink green tea. At least 3 cups a day. Yun sabi.
3 cups a day, green tea. And sabi nila, Japanese green tea, mas malakas siya makatulong if you're losing weight. Yan ang sabi nila. So, I'm drinking green tea, and what I'm drinking, teka, I will show it to you, Andito yun, where's my drink? Ito. Wait lang. Sorry, dumilim na. Anyway, ito yung green tea ko ngayon na iniinom. So, this is the Sencha Japanese Green Tea Tea Bags. And this contains 25 bags. And you can find this at Hypermarket, Save More, what else? Robinson Supermarket. Basta mga supermarket. Yun. And I think this is for 140 plus or 150 plus. Yun. And meron din to yung meron siyang rice, parang rice extract siya. Masarap yon. Ito kasi matabang siya dahil pure green tea lang siya. Sencha Japanese Green Tea. Yung isa yung may rice, parang may rice extract siya. Medyo masarap siya kasi nga dahil siguro sa rice. Pero, yun, tinry ko lang to kasi nga nung una yung tinry ko yung may rice extract. Tapos nga ito naman. And yes! Yes! Akala ko may kausap. So, I'm really sorry about that. Na-interrupt ako ng aking butihing kapatid. So, nakikita niyo siya madalas sa vlog. So, yung ate namin yun, siya yung panganay namin. At siya yung pinakamaliit. 4 kami magkakapatid. Ito siya yung pinakamaliit. Yung sumunod, yung kuya ko, yung kuya namin, yun, 5'10" height ko. Yung kuya ko, 5'11". Tapos, malaki din siya. And then, yun nga, si Queen Bee. And then, ako, bunso ako. Oo, bunso ako, ha? Huwag kayo, ako sinasabi sa inyo. Mukha lang ako mas matanda kay Queen Bee, pero hindi. Joke lang. Anyway, continuing sa weight loss story ko. Yun na, ito yung green tea na iniinom ko ngayon. So, gaya na sinabi ko, may mga nagtatanong dyan kung anong ginagawa ko, kung paano ko pumayat. Kasi yung iba sabi nila, ang bilis ko daw pumayat, amazing. I think kasi, nandun din yung fact na, pagka mas malaki ka, mas mabilis ka mag-lose ng weight. Bakit? Kasi mas marami kang fats na i-burn. Unlike yung mga slim na, medyo, slender na yung katawan nila, wala na silang masyadong fats na i-burn. Kaya medyo matagal yung progress. Kaya nga pagka nagpapayat ka, and then medyo malapit ka na dun sa ideal goal, ideal weight mo, sa goal weight mo, medyo mag-slow down yung progress, yung process niyan. Kasi nga, wala ka na masyadong biniburn na fat. So, yun yung mas mahirap actually yung mag-lose ka na, medyo payat ka na. Pero pagka yung malaki ka, yung mataba ka na ganito katulad sa akin, or mas malaki ka pa sa akin, mas mabilis lang yung pag-lose ng weight mo. Kasi nga, marami kang burn na fat. So, kaya siguro mabilis na nabawasan ako, mabilis na medyo pumayat na ako. Kasi nga, ganon, malaki ako. So, starting weight, like what I've said, 265. Pero, kung nakikita nyo, kung na-follow nyo na ako last year pa, bandang first quarter ng 2013, mga January hanggang September actually, 270 pounds ako. And, ang laki ko talaga. Actually, ngayon, laki ko Pero nagpapasalamat na din ako sa height ko dahil matangkad ako. Hindi ganun kasagwatig na mataba. At least, matangkad ako. At least, parang medyo proportion siya. Kasi, di ba, pagka maliit ka, tapos mataba ka, mas mahirap. Kasi, mas nagmumukha kang malapad kasi nga maliit ka. So, thankful pa din ako sa height ko. Kasi nga, di ba, yun, naintindihan yun siguro sinasabi ko, hindi ko na malaman kung paano ko siya explain. Anyway, yun nga, 270 pounds ako noon, and papakita ko ng picture sa inyo. Yan. So, diba, laki yung mukha. Sa mukha nyo palang makikita yun. By the way, pag nagpapayat kayo, unang papayat ang mukha ninyo, ang ulo ninyo. Bakit? Kasi pag pinagpawisan ka, dito muna lahat So, ang pawis sa katawan, medyo matagal lumabas yan. Kaya push, galaw kayo ng galaw. Alam niyo sinasabi na, dance every once in a while sa buhay mo, everyday. Nakakatulong yun, yung galaw-galaw ka dyan. Papapawisan ka kasi mahalaga dyan yung mapawisan kay lalo na yung pag nagsisimula ka pa lang. Yun, kaya nga may cardio workouts tayo para sa puso mo. At pag ang puso mo, mas mabilis yung heart rate niyan, mas mabilis nagbe-burn ng, ng calories yan. Kaya yung, pagka yung tayo, hihimatayin ka na yun, nagbe-burn ka ng calories doon. Pero pag naman yung talagang hihimatayin ka na. Ito pa pala, isa pa, may mga nagtatanong sa akin yung, may motion sickness daw, yung pagka, nag-workout sila, nahihilo sila agad. I think that's normal, lalo na pagka nagsisimula ka. Or it may have something to do with your blood. So, mas maganda pa rin na magpa-check up kayo sa doctors nyo kung ano ba yung dapat nyong workout na gawin, kung ano yung mga routines na dapat nyong gawin, ano yung bawal sa inyo. Pero ako hindi ako nagpa-check up. So, wala naman ako masyadong naging problema.
Actually, sa akin, nung una siguro, yun, medyo nagiging dizzy. Pero konti lang naman. Pero nung dati pa, mga 2008 yon, nag-try akong mag-gym din nun. Mabilis nga akong mahilo nun. Siguro, mali lang yung ginagawa ko or dahil wala lang ako sa mood dahil napilitan lang ako mag-gym nun dahil sa nanay ko. Ngayon, dahil determined na ako. Alam mo yun. Anyway, I don't think, ewan ko kung may kinalaman yun doon. Pero ngayon, hindi na masyado. Pero, siguro kaya kayo nahihilo. Kasi nga, beginners pa lang, diba? Nagsisimula pa lang. So, nag-a-adjust pa lang yung body nyo sa ginagawa nyo sa katawan nyo. And, tuloy nyo lang. As time pass by, masasanay yan. And also, drink lots of water. Yun, para, wash away all the toxins from your body. And, yun. Basta, tuloy nyo lang. Huwag kayo agad susuko. Kasi, pag sinimulan nyo na, tapos, uminto kayo agad, parang sayang naman yung sinimulan nyo. Makita nyo rin yung pagbabago dyan. At pag nakakita na kayo ng pagbabago, promise, hindi nyo nagugustong itigil yan at ayaw nyang ibalik kung anong mawawala sa inyo, kung gaano karaming nawala sa inyo. Katulad ako, 20 pounds, Diyos ko. Ayoko nang ibalik yun. Gusto ko pang mawala marami pa. Actually, sabi ko nga, diba, starting 265, ngayon 245. Ang goal ko muna ngayon is 200 pounds. So, 245 ako ngayon. So, ang goal ko, 200. 45 pa kailangan kong i-lose. So, kailangan ko pang i-push yan. At pagdating ko ng 200 pounds, hindi pa ako titigil doon dahil ang ideal weight ko is 170 something. So, matagal pa tong journey kong to, and I hope that you'll walk with me with this journey and join me with this journey. At yung mga mga nagpapapayat dyan, go lang, kainin to. So, what else pa ba? Yun pa lang talaga alam ko pa, ulit-ulit yung sinasabi ko sa mga weight loss update ko, pero yun pa lang kasi talaga po yung ginagawa ko. And thank you so much dun sa mga nagme-message sa akin ng mga encouraging words, yung very motivating words. Nakakatulong po talaga, lalo na pag alam nyo may sumusuporta sa inyo at may nakaka-appreciate ng ginagawa nyo and may nai-inspire dahil sa ginagawa nyo. Actually, pagka nai-inspire sila sa ginagawa ko, mas nai-inspire po ako. And yun. Mind you, I started working out October, mga last part of October na, tapos medyo tamad-tamad pa ako noon. So, nagsimula na talaga ako ng bonggang-bonggang workout, siguro mga second week of November. And then, tuloy-tuloy na yun. So, October, November, December, January, February. 4th month na ngayon, 20 pounds na nawala sa akin. Pero may kilala ako, si Makeup by Jennifer. If you don't know her, I'll put the link of her channel in the information box below. She's also a YouTube beauty guru. Si Miss Jennifer Espinoza. I think she's a Latina, pero sa stage siya. Within 4 to 5 months, 40 pounds yung nawala sa kanya. And I think the reason is, mas disiplinado siya. Ako, 20 pounds within 4 months. Siya, 40 pounds agad yung nawala sa kanya. So, doble. So, gaya ng sinabi ko sa inyo, diba, kumakain pa rin ako ng sweets, ng mga medyo cholesterol dyan. Kinokontrol ko nga lang. Pero, konti din bawa sa akin. Unlike her, siguro mas talagang, mas matinding workout niya and mas disciplined siya sa food niya. So, kung gagayahin natin siya, mas malaki pa yung mawawala sa inyo. So, starting weight niya actually, sabi niya, 298 pounds. Tapos, ngayon, 245 na lang din siya. Diba? Ang laki din nawala sa kanya. 200 plus, still big, diba? Pero, makita niyo yung progress. Ang laki nawala sa kanya, and that's just in a span of 4 months. So, nakaka-inspire. She's actually my inspiration, and lagi kong pinapanood yung videos niya about that. And actually, she's coming up with a book about her weight loss journey, kasi marami nagtatanong sa kanya. And yeah, she's really, inspiring. I'll put the link of her channel in the information box below para mapanood nyo din siya, para ma-inspire din kayo, and para malaman nyo kung ano yung mga tips niya, kung anong ginagawa niya. Meron din siyang vlog. And, yun. So, I think that's about it muna sa ngayon, kasi wala na ako ibang maisip sabihin. And kung may mga questions kayo, comment below your question. And pagka may mga nagtatanong po, hindi ko agad nasasagot. Sorry, medyo busy lang talaga. Pero nababasa ko lahat yon, and sasagutin ko nga yun. Hindi nga lang agad-agad. Kasi minsan, madami po akong ginagawa. Kaya, actually, ano na ngayon alas 5 na ng madaling Nakakala ko alas 3. So, sige na nga, Gora na nga muna ako. Bye-bye! Stay awesome and accomplish your mission!